Ang kita ng Malakas Raid ay 40 milyon na won, ang Gale Spear profit ay 760 milyon na won, ang kita sa appraisal at pag-aayos ng mga items ng guild members ay humigit kumulang 10 milyon na won, kaya ang kabuuang kita ay higit sa 1 bilyon na won, mula kay Jishuka. Ang presyo ng pamilihan ng Black Magic Orb ay nasettle na. Nag-send siya ng 300,000 gold, na half, so check it out. Isang cash price na 360 milyon na won, ang orb ay 600,000 at ang Gale Spear ay 800,000. Nagbayad sila ng ganito para lang sa isang unique item. Sinasabi ni Grid na ang dami daw nilang mga tanga, sobrang mga tanga, sila Pon, Jishuka, lahat sila ay mga abnoy. Ang Sword of Self-Transcendence ay 220,000 gold, 220,000 lang ito, mga abnoy daw sila. Napahawak sa batok si Grid at napapaiyak sa kabaliwan, isa na din siyang malaking abnoy. Hindi na mapigilan ang kanya sarili, hindi pa nakentento, inuntog niya pa ang sarili niya sa lamesa. Isang idiot daw siya, nabenta niya daw ito sa NPC sa murang halaga. Napapamura pa at sinasabi na tanga, tanga, baby tanga. Sa ginawa niya pag-untog sa lamesa nagkaroon siya ng malaking bukol sa ulo. Kumita daw siya ng 1.4 bilyon na won ngayon, pathetic pa rin daw siya. Kailangan niya daw mag-isip ng positibo, nagpapasalamat siya dito, dahil naging tao siya ng karangalang ni Winston at exempted siya sa mga buwis, at ginawa din niya ang Divine Shields. Sa isip-isip ni Grid na ninakaw ang shields pero tinalo nila ang Malakas. Tumaas ang affinity niya kay Irene, at nagkaroon siya ng contact sa Sedika Guild. Sinasabi ni Grid na ang pangkalahatang ay maayos ang lahat. Higit sa lahat, walang panahon para isipin ang nakaraan. Kailangan niya tapusin ang item ni Ibelin, ang Thorn ang pinakamahirap sa lahat ng mga items na nagawa niya. Ang core ng material ay super rare, at sinira pa ng mga asshole na ito. Kung hindi makuha ni Ibelin ang materials ulit. Dumating si Ibelin at tinawag nito si Grid, at sinasabi nito na nakuha niya na daw sa wakas ang Nabs diaphragm. Sinasabi ni Grid na 2 araw daw siyang walang narinig sa kanya, kaya akala niya na hindi niya na nahanap, pero nagtagumpay daw siya. Sinasabi ni Ibelin na isang mahirap na paglalakbay, pero may sapat na daw siyang mga material para magpagawa sa kanya. Sinasabi ni Grid na sige, gawin na daw nila ito, bukas ng umaga. Sa isip-isip ni Grid na susubukan niya daw na lagpasan si Albatino, simula ngayon. Sinasabi ni Ibelin na ang araw na ito bago ang kahapon ay isang historic battle. Sobrang cool daw nito, iginagalang niya daw ito, Grid. Hindi talaga humble ang ating bida at biglang nag-angas si Grid at sinasabi nito na hindi naman daw masyado kahanga-hanga. Ang lalaking ito ay may magandang katangian ng character para sa isang gwapong katulad ko. Sa isip-isip ni Grid na tiyak na nag-viral siya, nag-viral, gaya ng sinabi ni Ibelin, bilang isang psychopath, at ang butcher. Dahil ito sa nakakatakot na helmet na yan, ngayong nag-viral na siya, dapat siyang gumawa ng fanshare mamaya. Mahalaga ang pampublikong imahe, kung ganito siya magdadamit at ngumiti, hindi na siya makikilala. Anyway, kung ano ang presents, yan ang pinakamahalaga. Nagtataka si Ibelin at sinasabi nito na Grid, hindi daw siya maayos, okay na daw ba ang pakiramdam niya? Nainis naman si Grid sa pag-iistorbo sa kanya ni Ibelin sa kanyang pag-i-imagine. Sinasabi ni Grid na kakasabi lang daw niya na ang cool daw niya, punk ka. Mukha daw ba siyang mamamatay kapag nakangiti, sinipa ni Grid si Ibelin papalabas ng pintuan. At sinasabi ni Grid na bakit daw ang lahat ay nagkakagulo pag nakangiti siya. Sinasabi ni Ibelin na pupunta daw siya dito bukas, magkita daw sila. Sinasabi ni Grid na isang chance lang, epic ang goal niya, 100,000 ginto. Pagkatapos niya mabayaran ang 700 milyon na utang ng tatay niya, may brand new siya na nagkakahalaga ng 800 million won na luxury car. Ang buhay ay tungkol sa mga item, ang media, ayong, papalitan niya daw ang kanyang imahe, at tatapat niya sa ilong nila, aasa niya sa item na ito para sa lahat. Thorn. Durability, 151, 151 attack power, 213, armor penetrating, plus 30%. Restrictions ng user, level 210 o pataas,
Higit sa 700 strength, higit sa 300 agility, advanced sword mastery level 2 or higher. Timbang 300 rating, rare, sinasabi ni Greed na baka tires lang sa ngayon. Napayuko sa lamesa at napahawak sa ulo si Greed at sinasabi nito na hindi daw ito pwede. Hindi na daw ito mauulit, hindi daw ito sapat para sa B13 mid-size sedan. Kaunting kaalaman, ang sedan ay isang brand ng kotse. Dapat daw makakuha siya ng pera kay Rigas, hindi siya pwede. Dahil ang pawis niya ang ginagamit niya at ang kanyang lakas para hanapin ang kanyang shields. Napalingon si Greed at nakita nito, ang bakal na natalsikan ng dugo ni Ibelin, sa isip-isip ni Greed na tama yan, parang wala siyang materials para i-remake ito. Ito ay may halo na bakal na dugo pero kung naamoy niya ito, kaya niya pa daw gumawa ng isa pa, sa kaso na ito. Gagawa daw siya ng isa. Kahit ginawa ito ng mababang kalidad na mga material, kaya niya pa daw makasingil pa. Lumipas ang 2 araw sinasabi ni Jeshuka na huwag daw sana sasama, ang kalooban mo ay Belen. Sinasabi ni Ibella na ano daw ba sa palagay mo master, nagpapasalamat ito kahit rare ito, ang mga produksyon ni Greed ay tiyak na bagay, kakagising lang ni Greed at sinasabi nito na nandito na daw pala siya, nakita niya na ba ang sandata, hindi niya daw napigilan makatulog. Nagpapasalamat naman si Ibelin sa kanyang trabaho at sinasabi nito kay Greed na nagkaroon daw ba siya ng maayos na tulog, humikab at sinasabi ni Greed na hindi lahat ng bagay ay naaayon sa plano. Ginawa niya pa ang isa, kaya gamitin niya daw ito hanggang kailan niya ito gusto, kunin niya daw ito sa upuan, sinasabi ni Ibelin na may isa pang two-handed sword, sapat na daw ang isa, pero salamat pa rin daw, sinasabi ni Greed na ginawa niya pa din ang sinira ng giant guys, kaya hindi daw siya mag-expect ng maraming, pero hindi niya alam kung magugustuhan niya, Thorn of Deep Grevons. Rating, Legendary, Durability, 269, 269 kapangyarihan ng attack, 400 at siyam armor penetrating power, plus 60%. Unconditional bleeding ay magaganap kapag nagtagumpay ang isang pag-atake. May 50% na bawas sa healing ability ng tinamaan na target. Ang kasanayan ng laceration ay nabuo, ang kasanayan ng cursed bloodline ay nabuo. Nagulat at sinasabi ni Ibelin na Greed ito ay isang. Hindi pa tapos nagsasalita si Ibelin sumagot na si Greed at sinasabi nito na nagulat daw ba ito, nagulat din daw siya nang nakita niya ang description ng item, ito ang unang produksyon ng lumikha na ipinanganak na may emosyon, ito ay may dugo ng may-ari, na naglalaman ng galit, at kapalit sa tagapaglikha nito, na nagpabaya at iniwan, restrictions ng user, level 210 o mataas, higit sa 700 strength, higit sa 300 agility, ang may-ari ng dugo, advanced sword mastery level 2 or higher. Kung may isang tao maliban sa may-ari ng dugo ang makagamit sa item na ito, may 100% probability na masumpa ito. Sa isip-isip ni Greed na pagalit sa lumikha nito, napaka-interesting nito. Isang legendary rated item ang nabuo, kaya lahat ng stats ay permanente na tumaas ng plus 25 at reputation sa buong kontinente ay tumaas ng plus 1,000. Nagtataka si Jeshuka at sinasabi nito na narinig niya na ang unique na item ang limit ng mga mastercraft sa kasaysayan, maaari lamang makakuha ng legendary sa mga raid, dahil ginagawa ng system na imposible para mag-craft ang isang user, talaga naman ang lalaki na ito. Batid ni Jeshuka na ayon sa Satisfies system, iisa lang ang kakayahan gawin ang imposible. Greed, ikaw ay nagkaroon ng legendary class, di ba? Nagtaka si Greed at sa isip-isip nito na na-realize daw ba niya? Hindi niya inaasahang sa kanya ito. Itatago niya sana ito hanggang sa dulo, pero, at bukod dyan bakit ang sexy niya? At ang hot niya, ang sarap niya, kung tititigan niya ng 1 segundo lang, ibibigay niya sa kanya ang lahat. Iniwas ni Greed ang tingin niya, at sinasabi nito sa isip niya na hindi na dapat talaga. Hindi pa daw nagtatagal ang nangyari kay Ayong na insidente, hindi siya mahuhulog dito, biglang niyakap ni Jeshuka si Greed at nilagay nito sa unan na malambot at sinasabi nito kay Greed na kahanga-hanga daw ito, sana all Greed. Sa isip-isip ni Greed na ituwid niya daw ang ulo niya, saan ba ulo yan Greed? Wag daw siyang mafafall dito. Shin Yang Wo, sinasabi ni Ibelin na Greed. Hindi daw siya marunong magpasalamat. Bibilhin niya daw ito ngayon ng 1,000,000 gold,
Hindi naman pumayag si Grid at sinasabi nito na ano daw ba sinasabi niya, bastos ka. Bigyan niya daw ito ng 3 milyong gold, dahil legendary ito. Batid ni Ibella na 3 milyon, labas na yan sa Rages. Ang mga opsyon ay tunay na kahanga-hanga, pero siya lang ang may-ari ng dugo na pwedeng maaaring gumamit nito. Hindi man lang niya maibebenta ang presyong ito, ang pinakamahusay na ialay niya upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Siyempre, backstabang niya daw siya. Masasabi niya sa mukha niya, ang curse option na ito. Maayos daw ba siya? Sinubukan ni Grid ang sword at nagulat si Ibellan. Thorn of Deep Grievance ay kinasusuklaman at nagcasts ng sumpa. Binaliwala mo. Sinasabi ni Grid na kung hindi niya daw bibilhin, gagamitin niya na lang daw. Nagtataka si Ibellan at sinasabi nito na hindi daw ito pwede. Grid, posibleng maging klase mo. Sinasabi ni Grid na naging generous siya. Ibebenta niya daw ito ng 2,500,000 gold. May discount ang member ng guild, hindi niya daw ito pwede ibaba pa. Tapos na siyang naging idiot pagkatapos ng nangyari sa Sword of Self-Transcendence, sa real world, sa apartment nila Grid. Una, bayaran ang lahat ng utang. At ang natitira, ay settle ang store. Sobrang naghihirap kayong dalawa mula sa pag-aalaga sa fieldwork at sa tindahan. Napapaluha at sinasabi ng nanay nito na Yang Wo, saan daw niya nakuha ang ganitong karaming pera. Humihingi ng paumanhin at sinasabi ng tatay nito na tungkuling ng mga magulang ang pangalagaan ang pamilya. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya iniisip ang lahat ng mga ginawa nila para sa kanila sa mga ilang taon. Ang posisyon ng isang magulang ay sobrang nakakadurog ng puso. Ginagawa nila ang lahat para sa mga anak nila, huling pera na lang nila ibibigay pa nila sa anak nila, ganung magmahal ang mga magulang. Alam nating gaamon si Yang Wo pero ginagawa niya ang lahat para tulungan ang kanyang mga magulang. Kailangan niya daw tiisin ang lahat sa pamamagitan ng pag-asa at pagtaas sa isa't isa. Yan ang ginagawa ng pamilya. Sinasabi ni Sihi na ang galing niya daw ang paggastos ng mga natitira at matipid. Habang pinupunasan ni Grid ang kanyang luha at sinasabi nito na hindi ganyan ang buhay. Sis, nanay, binili ko ito ng kotse. Ang pangarap ng kabataan sa henerasyon na ito, ang B13, 800 milyon nito. Inatake ng nanay nito si Grid, pinalo pala si Grid ng nanay niya at sinasabi nito na binili mo ito ng walang pag-iisip, kailan ka lalaki bata ka. Humingi naman ng paumanhin si Yang Wo sa nanay niya, sa isip-isip ng nanay niya, na masaya daw siya para sa kanya, proud na proud daw ito sa kanya, hindi niya mang masabi na mahal kita, mahal na mahal daw niya ito. Dumating na sila, Shin Sihi at Park Yerem ang magkasama, nakakabaliw daw ito, ang ganda nila, parang mga celebrities din sila. Narinig niya daw na hindi lang ang mga mukha nila ang maganda. Both of them are top 5 nationwide in grades. Tinatanong ni Sihi na bakit daw ba nila patuloy na ginagawa yan. Sinasabi ni Yerem na tignan niya daw sila. Nakapila pa sila Sihi, halika, bigyan niya daw sila ng konting kaway. Masyado kang madamot, sinasabi ni Sihi na wag niya daw yan gagawin Yerem. Dahil binibigyan niya sila ng pansin, sinasabi ni Yerem na pagkatapos daw ba nito, ipapakilala niya daw ba sa kanya ang kuya niya na tinatago niya sa kanya. Galit na sinasabi ni Sihi na hindi daw ang kapatid niya. Lalo na pag sa kanya, dumating na si Grid na parang dinilaan ng kalabaw ang kanyang buhok at tinawag niya ang kanyang kapatid. Tumugon naman si Sihi. Opa? Sinasabi ni Yerem na opa. Kapatid mo ba talaga siya, iba siya sayo, ampun ka ba o ano? Sumisigaw at sinasabi ni Sihi na ano daw ang ibig niya sabihin niya na ampon. Kuya ko siya talaga, kinawayan ni Grid si Yerem at sinasabi nito na kaibigan ka ba ni Sihi? Hello, nice to meet you, nabigla naman si Yerem at sinasabi nito na pangit. Umalis ka na, ayaw niya daw lumapit siya sa kanya, ang pangit mo. Sinasaway naman ni Sihi si Yerem, hoy Yerem tumigil ka na. Sinasabi ni Yang Wo na mag-usap daw sila sa daan. Pasok, sinasabi ni Sihi na dinala mo ang iyong kotse? Hindi makapaniwala si Yerem na sa mga nakikita nito at tinatanong nito na ito daw ba ang isang auto-drive B13. Biglang bait ni Yerem at sinasabi nito na anong ginagawa mo, gwapo opa. Tara na, naiinis at sinasabi ni Sihi na kung ganyan daw siya nagmamadali, maglakad na lang daw siya. Tinatanong ni Sihi na kung ano daw ba ang okasyon. May nangyayari daw ba, sinasabi ni Yang Wo na kailangan niya daw ang kanyang tulong parang maging gwapo daw siya.
Tomorrow na daw ang reunion, ang araw ng reunion, sinasabi ni Youngwoo na sila ang magho-host ng reunion. Ito ay mula sa lungsod, sinusubukan daw ba nila na guluhin siya? Walang kwenta sa oras na ito. Nakakuha siya ng maasahang at makakatulong sa kanya sa damit. Nandito daw siya kasama ang minamahal niya B13, iba na daw siya ngayon. Nagtaka si Greed kung bakit meron nagpara sa kanya at sinasabi nito na ano? Nasira daw ba ang kotse niya? Wala siyang panahon para tumulong sa iba sa ngayon, pero dapat niya pa rin daw tulungan ang taong may ganitong magandang katawan. Ang taong nangangailangan ng tulong, tinatanong ni Greed kung may maitutulong daw ba siya sa kanya? Iyan ba ang S-model? Ang model na yan ay mga 4 na beses na mahal kaysa sa B13. Isang model na sikat at pagiging afford lamang sa mga milyonaryo. Paano nagmamay-ari ang isang ganitong kabataan? Sinasabi ni Yura na pwede daw ba siyang sumakay, natulala si Greed at hindi nakapagsalita, nagulat ito at napasigaw nang nakilala niya na ang babae, si Yura pala ito, ang tanging babaeng user sa top 10 ng Unified Rankings of Satisfy, ikatlong sa listahan ng 100 pinakamaimpluwensya na tao sa mundo, ang reyna ng CFS, ang pinakamagandang babae sa mundo, sa isip-isip ni Greed na nakatayo siya sa harap ko ngayon, totoo daw ba ito? Sobrang ganda niya. Hindi pwede, magkaroon ng ganitong coincidence. Dahil daw ba sa negative comments, nandito daw ba siya para maghiganti sa insulto na tungkol sa kanya pagkatapos ng na-failed ang quest? Sinasabi ni Yura na pagkatapos niyang isipin na oo at papasok na siya. Sinasabi ni Greed na hindi daw siya nakilala, ibig sabihin daw ba nito, iba ang mukha niya ngayon? Sinasabi ni Yura na isa daw karangalan na makilala siya ng personal. Greed. Sinasabi ni Youngwoo na pinagpapawisan dahil kinakabahan ito at sinasabi nito na maling tao daw ang nahanap niya. Sa isip-isip ni Greed na patay na daw siya ngayon, mamamatay na daw ba siya ngayon? Sinasabi ni Yura na mag-drive lang daw siya kung saan niya gustong pumunta. May sumisigaw sa reunion at sinasabi na, Shin Youngwoo, ang bastard na ito, bakit daw siya late? Tinatanong ng nakapulang buhok na lalaki na Hoy, Kim Ayong. Sigurado daw ba siya, na darating si Youngwoo? Sinasabi ni Ayong na hindi daw siya sigurado. Meron naman silang lugar na para guluhin siya, nababahala daw ba siya, dahil wala kang mabubuli dito? Hindi ka makaupo pa, huwag kang mag-alala, napakahusay ng ginawa ng unang pag-ibig niya sa pagkumbinsi sa kanya. Kaya paano siya hindi darating, walang dapat ipangamba. Lahat ng lalaki dito ay naghihintay lahat kay Youngwoo. Tulad mo. Walang ibang tao na hindi masaya sa pangbubuli sa kanya, wala ka rin naman trabaho sa edad na ito, at pinapatawag ka lang sa convenience store dahil sayo. Hindi ka naman iba, kailangan mo siya bulihin para mas mapaganda ang sarili mo. Sa isip-isip niya na nakakainis daw ito pero ito ay totoo. Ang tanging buhay na mas pathetic kaysa sa kanya ay si Shin Youngwoo's. Sinasabi ng lalaki na may tao daw dumating na may B13. Sumagot naman ang isang lalaki na yan ang limited edition, worth over 800 million won. Sinasabi ng nakapulang buhok na lalaki na ano daw ba? Isang marangyang kotse, hulaan niya ito, dahil madali ang buhay ng isang tao, at salamat daw sa mga mayayaman na mga magulang nila. Sinasabi ni Ayong na alam daw nito na nagseselos siya. Kung sino man yan magiging malaking hulihan para sa gustong akitin siya. Sinasabi ng lalaki na bukas na ang pinto, may higit sa isang tao. Bumaba na si Shin Youngwoo at Yura, gulat na gulat ang mga tao sa reunion. Hindi pwede, si Shin Youngwoo ang may-ari ng kotse? Teka, si Yura yan, ang Satisfy Goddess, totoo ba daw ito? Nagtataka ang nakapulang buhok na lalaki at sinasabi nito na hindi daw ba jobless si Shin Youngwoo? Paano siya naging successful ng ganyan? Si Shin Youngwoo daw ba talaga yan? Wow, tingnan niya daw ito, ang ganda ni Yura. Mukhang hot, basura ang mga babae dito. Mukhang malapit siya kay Youngwoo, sa isip-isip ni Ayong na successful na ba talaga siya? At ang babaeng yan, sinasabi ni Yura na secretary ko yan. Salamat sa pagsakay, huwag niya daw sasabihin ang mga conversation in the car. Greed. Sumang-ayon naman si Greed, biglang hinalikan ni Yura si Greed, at nagwawala na ang mga nakakakita, at napapamura na lang sila, at sinasabi nila na naghalikan sila ng famous na si Yura, at si Shi Youngwoo.
Sinasabi ni Yura na may mga papansin, kaya ito ay isang utang na kailangan bayaran. Sa isip-isip ni Grid na lumapit siya para magbulong. Nagpaalam na si Yura at sinasabi nito na aalis na daw siya. Sa isip-isip ng nakapulang buhok na lalaki na hindi daw pwede. Siya ang talo, Shin Young-woo, pero ngayon nabuhay siya sa ibang mundo. Pumasok na si Young-woo sa loob at pinagkakaguluhan siya. At tinatanong nila na Shin Young-woo, ranker ka na ba ngayon? Paano ka naging sobrang yaman? Nakakapag-date daw ba sila ni Yura Goddess? Ipakita niya daw siya sa kanila. Close daw sila ni Young-woo noon, mas madalas tayong magtambay. Sa isip-isip niya na hindi ito pwede. Hindi ganyan ang gusto niya, kung bakit gusto niya nandito si Young-woo. Sinasabi ni Young-woo na kamusta daw siya ngayon, ganyan pa din daw ba ang masamang ugali niya na mang-away. Isa na daw siya matanda ngayon, kaya dapat mag-mature na daw siya. Sinasabi ng lalaki na bastos ka, hindi niya daw alam kung anong ginawa mo, pero wag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Susuntukin niya daw ito, hanggang mamatay siya kung kinakailangan. Sinasabi ni Young-woo na hindi kailangan magalit dito, kung ganyan lang. Ano ang pakiramdam, sa pagbagsak sa ilalim ng sariling mong paa, at ang taong lagi mo minsan binubuli? Sa isip-isip niya na ang titig na yan, minsan niya na daw ito nakita. Siya daw ito, sigurado daw siya, sinasabi ni Grid na gusto niya ang ekspresyon nito. Gusto niya sana may makita pa dito, pero masyado na daw siyang naiinis sa kanilang lahat, ayaw niya na daw magtagal dito. Kayong lahat nagdala sa aking sa self-esteem at ginulo niyo ang lahat ng oras ko, pero ngayon kayo lahat ay sobrang desperate na maging mabuti sa akin, lahat kayo ay mga linta na walang hiya, sana daw ito ay maging aral sa kanilang at lumugar daw sila. Imbes na nagpapasaya sa kanilang maliit na sense of superiority, aalis na daw siya mga talunan. Hinabol siya ni Ayong at sinasabi nito na Young-woo, aalis ka na ba? Hindi daw nila natapos ang pag-uusap nila nung huling araw, gusto rin kita. Kaya kung ipaliwanag ang ginagawa nila sayo, mapapangako ko yan. Tinignan lang ni Grid si Ayong at umalis na siya. Gusto niya daw bang magbayad ng mga utang niya dahil niligtas niya sila sa Yatan Church? Tinulungan niya daw ito sa quest niya para manalo at i-clear ang quest. Sinasabi ni Grid na may misunderstanding lang dito, hindi niya daw ito tinulungang sa quest niya. Wala daw silang utang sa kanya, bangungot daw ito sa kanya, kaya mahirap daw ito para sa kanya. Nagpapasalamat si Yura at sinasabi nito na naging 8th servant siya, nan dahil sa kanya, sinasabi ni Grid na kinukuha niya ang lahat sa kanyang paraan. Sinasabi ni Yura na alam daw niya na sumali siya sa Sedika Guild na tumalo kay Malakas, hindi na maiiwasan ngayon ang tunggalian. Isa na daw sila sa kalaban ng Yatan Church, pero hindi niya daw ito papatayin sa labanan. Baka matalo na lang kita to the point na hindi mo na kayang lumaban. Sinasabi ni Grid na nag-imbestiga siya ng mabuti. Ginagantihan niya daw ito, parang nasa hukay na ang kabilang paa niya, kahit kailang daw nila gusto maglaban. Basta ang gusto niya lang ay kumita lang ng pera, ayos na daw siya. Sinasabi ni Yura na ito ang utang na ibabayad niya sa laro. Narinig niya na madalas ka pinapahiya sa reunion na pinupuntahan niya daw ngayon, magiging lover niya daw siya ngayon at maaari niya inggitin ang lahat, isipin daw nito na I promise na babayaran ang mga utang niya. Sinasabi ni Grid na maraming nagbabago mula nang nagsimula siya sa laro, isang pangako, nakakatakot siya na babae, ang superstar Yura. Salamat sa sagot, pero Ayong pinaalala ni Grid ang sinabi ni Ayong na hindi pa ako nakakakita ng ganitong pipi na virgin sa buong buhay ko, at sobrang hilarious, hindi na daw siya naniniwala sa kanya, Polem.